istorya natin. May tamang oras nga ba ang pagpapatawad? Mas kailangan ba laging mangibabaw ang galit at sakit imbes na iparamdam ang pagmamahal na nasa puso mo? Paano kung huli na pala ang lahat sa sandaling akala mo ay tama na ang panahon? Pakinggan ang isang istoryang aantig sa atin. Mula ito kay Tresha ng Albay. Dear Kuya Marco, magkababata kami ni Deven. Ilang buwan lang ang tanda niya sa akin. Lumaki kami sa isang simpleng baryo na matatagpuan ilang kilometro lamang mula sa Bulkang Mayon. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng aming mga pamilya. Sa kadahilanang pareho kaming bunso, naging mas malapit kami sa aming mga ama. Madalas kaming nasa bukid ng kabataan namin. Sumasakay kami sa paragos na hila ng kalabaw. Sabay naming pinapanood ang matayog na paglipad ng saranggola at ang paghimlay ng haring araw sa likod ng mayon tuwing hapon. Lumilipas ang buong araw noon sa bukid na nakatambay lang kami sa kubong pahingahan ng aming mga ama. Binabalikan nila kami tuwing kakain ng tanghalian at kapag uuwi na pagkatapos na maghapong pagpapagod sa pagsasaka. Saksi ang kubong iyon sa pagsisimula ng aming pagkakaibigan mula nang kami ay musmos pa lamang. Nagsimula rin kaming mangarap gaya ng pagtaas ng pinapalipad naming saranggola. Ninais ko noon na maging flight attendant. Si Deven naman ay maging isang marino. Naging magkaklase kami sa elementarya. Tinatahak namin ang maninipis na pilapil ng palayan at nilalakad ang mababatong kalsada ng mahigit 1 oras makarating lang kami sa paaralan. Matalino si Deven at lagi siyang nangunguna sa klase. Ako, masaya na ako pag paminsan-minsan na nakakasama sa top 10. Maagang nag-asawa ang mga kapatid ko, kaya ako na lang ang tanging pag-asa ng aking mga magulang. Madalas nga akong abutin ng gabi kina Deven dahil sabay kaming gumagawa ng mga takdang aralin. Kinakailangan ko kasi palagi ang tulong niya, lalo na sa matematika. Pagdating naman sa Ingles, ay ako ang inaasahan niya. Doon naman ako may ibubuga. Naging piping saksi ang aandap-andap nilang lampara sa pareho naming pagsusumikap sa pag-aaral. Nagtapos si Deven bilang valedictorian. Nagkasya na lamang akong pumapalakpak habang pinapanood ang maluhaluhan niyang mga magulang na umaakyat ng entablado. Tumayo ako at sumigaw ng, "Kaibigan ko yan," habang ginagawad ang kanyang medalya. Matatamis na ngiti ang isinukli niya sa akin. Napaupo ako na parang nahihiya sa ginawa ko. Nakatingin na kasi sa akin
ang lahat ng taong naroon. May ibang paghanga akong naramdaman kay Daven magmula ng tagpong iyon. Nagkaroon ng konting pagbabago sa takbo ng mga pangyayari nang pasukin namin ang sekondarya. Naging scholar siya ng isang Catholic school sa bayan. Ako naman ay nanatili ring nagsusumikap sa isang baryo high school. Niyaya niya ako sa bukid isang araw ng Sabado. Nakatayo pa rin doon ang kubong tambayan namin noong mga bata pa kami. Sandali kaming tumambay doon at ikinagulat ko ang mga sumunod niyang sinabi. Trish, huwag kang magagalit pero simula pa lang ng mga bata pa tayo, mayroon na akong pagtingin sa'yo. Natahimik akong bigla, pero agad din akong bumawi. Naku Daven, tigil-tigilan mo nga ako Magdidilim na, uwi na tayo. Nakita ko siya na napakamot sa ulo. Tumalikod ako sa kanya. Napangiti ako. Baon ang pag-asang sana ay totoo ang kanyang mga sinabi. Naglakad na rin kami pabalik sa aming mga tahanan. Kinabukasan nga ay formal siyang umakyat ng ligaw sa amin. Matapos niya magpaalam sa mga magulang ko. Dahil matagal na rin namang gusto ko rin si Daven, ay sinagot ko rin siya makalipas ang isang buwan. Malaki naman ang tiwala ng mga magulang namin sa aming dalawa. Nalubusan naming alam ang aming mga limitasyon. Naging inspirasyon namin ang isa't isa at pareho nga kaming nagtapos na valedictorian ng sumunod na taon. Naging scholar kami pareho sa isang state university sa probinsya. Kumuha ko ng kursong tourism at marine engineering naman ang kay Daven. Naging mahigpit ang kompetisyon noon dahil kasama na rin namin ang mga katulad naming mga scholar. Pero naging lakas namin ang bawat isa. Natanggap namin ang matamis na tagumpay makalipas ang 4 na taon. Naging consistent Dean's lister ako at si Daven naman ay nagtapos na cum laude. Napakalapit na naming maabot ang aming mga pangarap. Kaunting pagpupursige na lamang. April ng 2005, habang pinagmamasdan namin sa bukid ang paglubog ng araw, nagsimula siyang magsalita. Kahit anong mangyari, saan man tayo dalhin ng kapalaran, magkikita tayo sa lugar na ito. 5 taon mula ngayon, ipangako mo sa akin. Kahit medyo naguguluhan, ay tumangulang ako bilang pagsang-ayon sa winika niya. Ilang buwan nga lang ay nagsimula na akong magtrabaho sa isang travel agency sa bayan. Lumuwas naman si Daven sa Maynila. Inirekomenda siya ng ninong niyang opisyal sa barko upang magtrabaho pansamantala sa isang manning agency. Naging mahirap man ang unang beses naming paglalayo. Mas nangibabaw ang hangarin namin na tuparin ang mga personal naming mga pangarap. Makalipas ang 6 na buwan ay umuwi si Daven. Hatid ang isang balita. Nasa kubo kami noon sa bukid. Malapit na akong makasakay ng barko, mahal. Pag-uumpisa niya, inaayos ko na lang ang ilang papeles.
Masaya ako para sa'yo, ang aking tugon, at bigla ko siyang niyakap. Ilang sandali pa ay may pumapatak na luha sa mga balikat ko. Dahan-dahan akong humiwalay sa kanya at nagtatanong ang aking muka habang patuloy ang kanyang pagtangis. Patawarin mo ako, Trish. May nangyari sa akin sa Maynila. Nagkagusto sa akin ng matandang babae na may-ari ng agency. May nangyari sa amin. Kapalit ang pangako niya na papasakayin niya ako ng barko. Patawarin mo ako. Napilitan akong gawin yon para sa mga pangarap natin. May pinag-aralan ka, Daven. Bakit mo yan nagawa? Hindi mo na inisip ang mararamdaman ko. Hindi sapat na matalino ka lang pag nasa syudad ka na, Trish. Kailangan mo ng koneksyon. Kinailangan kong gawin yon para sa kinabukasan nating dalawa. Nagsimula na ring pumatak ang mga luha ko. Wala akong nararamdaman ng mga oras na yon, kundi ang galit. Ayaw na kitang makita, Daven. Nandidiri ako sa'yo. Agad akong tumakbo papalayo. Isang desisyon ang ginawa ko kinagabihan. Bit-bit ang ilang piraso ng damit ay umalis ako sa amin at lumuwas pa Maynila. Hindi na rin ako nagpaalam sa mga magulang ko. Gusto ko lang makawala sa mundo at lumayo sa lugar na magpapaalala sa akin sa lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Tumuloy ako sa isang kamag-anak sa Caloocan. Makalipas ang ilang buwan, ay lumipad ako patungong Dubai. Doon ko na sisimulang limutin ang lahat ng pait ng nakaraan namin ni Daven. Nagsimula akong magtrabaho sa isang shopping center sa airport at makalipas ang isang taon ay natupad ko ang pangarap ko na maging isang flight attendant. Pinili ko na huwag munang umuwi sa amin. Ilang beses na rin daw nagpabalik-balik sa barko si Daven ayon sa aking ina. Madalas daw itong magbaka sakali na magkikita pa rin kami balang araw. Sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho at nakapagpundar na rin na magandang bahay para sa aking mga magulang sa Albay. Balita ko ay naipatayo na rin ni Daven ang dream house niya para sa kanyang mga magulang. Pareho na naming natupad ang mga bagay na dati ay pangarap lang. Nagtagumpay kami ng magkalayo. Aaminin ko, siya pa rin ang laman ng puso ko hanggang sa ngayon. Nagdesisyon akong umuwi sa amin makalipas ang ilang taon. Papasikat na ang araw nang marating ko ang baryo namin. Dumiretso ako sa bukid. Dinala ako ng aking mga paa sa kubo na tambayan namin noong mga musmus pa lang kami. Eksaktong 5 taon na ang nakakalipas na mangako ako kay Daven na magkikita kami sa lugar na ito. Handa ko nang ibigay ang aking pagpapatawad. May tinig na nagmula sa likuran ko. Palagi kang hinihintay ni Daven dito.
tuwing bababa siya ng barko. Nagbabaka sakali na umuwi ka na ng Pilipinas. Si Aling Lita yon, ang ina ni Daven. Ngumiti ako sa kanya at nagtanong, "Nasaan po si Daven?" "Hindi na siya makakarating, anak. Ipinaabot niya ito sa'yo." Agad kong kinuha ang maliit na kahon. Napaluha ako nang makita kong singsing ang laman noon. "Nasaan po ba siya?" muli kong tanong. Nagkwento si Aling Lita bilang tugon. Naaksidente ang sinasakyan niyang taxi habang papunta siya sa pier ng Miami noon. Naging malubha ang tama niya sa ulo. Naoperahan siya doon at umuwi din ng bansa makalipas ang 1 buwan. Palagi niyang dinadaing ang pagkirot ng ulo niya. "Wala na si Daven, anak. Hindi ka na niya nahintay. Bili niya sa akin na ibigay ko sa iyo yan." Habang nilalagutan siya ng hininga. "At sana mapatawad mo daw siya." Mas lalong bumilis ang pagpatak ng mga luha ko. Tinungo ko ang puntod niya. "Alam kong naririnig mo ko, Daven. Nagbalik na ako. Ipinangako mo na magkikita tayo ngayon. Pasensya ka na. Naging matigas ako. Nandito ako ngayon para ibigay ang pagpapatawad na ipinagkait ko sa iyo. Pero huli na ang lahat. Wala ka na. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko hanggang sa huli. Hintayin mo ako dyan. Alam kong magtatagpo ulit tayo hanggang sa muli." Bumalik ako ng Dubai, taglay ang napakasakit na alaalang iyon at ang isang leksyon na babaunin ko habang buhay. Na mas importante pa rin ang magpatawad. Na mas mahalaga pa rin na sariwain ang magagandang pinagdaanan nyo dahil minsan ka ring naging masaya sa piling niya. Hanggang dito na lamang po. Mabuhay po kayo. Trisha. Ibahagi na po ang inyong mga kwento. Mag-email sa storyanatin1618@gmail.com. Nakatutok pa rin kayo sa storya natin. Ako, ang inyong Kuya Marco. Magandang araw po.